again, sinabi ko nga, napakarami kasi pinag-usapan ngayong week na ito. Kaya yung mga supposed to be topic namin for Monday, Tuesday, talagang kailangan namin i-stretch hanggang ngayong Friday. Hindi, saka pinag-uusapan pa rin yun. Ito yung Oo. ito yung mga chikang timeless. Wala naman Yes. silang timetable. Mhm. Kasi nga, nakaka-inspire. Correct. At nakakaaliw lang at saka nakakabilib lang yung mga artista talagang sobrang magmahal sa kanilang pamilya na talagang ibibigay kung ano man ang meron sila. Sobra. Siksikilig. Bonggang-bongga. At isa na nga yan ay si Kim Chiu na talagang Kimberly Sue. na pinapalakpakan at sinasabi ng iba, sana all naging kapatid o kapamilya na lang ako ni Oo Kim. nga. Imaginein mo yung pinaghihirapan ng iba ng ilang taon, ilang dekada. Eto, di ba inaabot lang ni Kim? Correct. Parang hindi niya ata kailangan ni Daddy yung kanyang iWatch. Amin na lang po. Baka naman. O samahan nyo na rin po ng cellphone. Samahan na rin po ng cellphone para at least gumana yung iWatch. Sir Rotti, Pero thank you ano nga to? pala. Kay Cynthia Rivera, thank you doon sa Maraming salamat. Huwag natin banggitin. Yeah. Okay. Ano yun? Pero ito si Daddy, di ba, na ako na-meet ko siya personally sa pa-black screening ni Kim Chiu nun sa may UP Town. Very quiet siya talaga at ngiti-ngiti lang. Naalala ko nung nakita ko siya, okay siya, game siya pag pinafocus mo, tinututukan mo ng camera, pero pag interview na, parang bigla siyang kinakabahan, gumagana. Pero always, lagi rin nakasmile at ano naman siya, mukhang masarap ding tsikahin. Kaya lang nga, parang hindi pa siya red. At saka, pag mga ganito kasing off-cam, di ba, parang kukunin mo muna ang loob ng mga yan. Yes. Yung tiwala, yung bang dapat nilang maramdaman, nakampante sila sa iyo at hindi sila mangangarag sa mga pagsagot sa tanong. At syempre, alam mo yung mga ganyang edad, masarap tsikahin yung mga yun kasi gusto nila magkaroon din ng attention na hindi sa camera, kundi attention na meron silang ibang nakakausap, meron silang ibang nakakwentuhan. Pero itong part na to talaga, di ba, nakakaaliw. Iba talaga Pero ang ikaw, picture. anong naramdaman mo? Nainggit ka ba? Or Hindi. gusto mo ba parang ikaw na lang sana ang father ni Kim Chiu? Hindi ako nainggit. Ano lang? Bumilip talaga ako kay Kim. Yes, Sabi ko, correct. grabe naman pala itong si Kim. Kasi for sure, lahat ng ginagamit nilang sasakyan, si Kim ang nag-provide. Oo naman. Pero syempre, yung mga asawa ng kapatid niya, di ba? Syempre, medyo maalwal din naman ang buhay. Pero pagdating sa poder kasi ni Kim, di ba? At well-provided yan. At pati yung mga pamangkin niya nga, di ba? As in pampered yung mga yan. Barkada nga daw ang turing ni Kim. At ito nga, hindi nagpatalo si Cam, di ba? May pa-Louis Vuitton din. Di ba, bongga naman? Paano ba maging membro ng pamilya ni Kim? Oo nga. Hindi magpa-register ka muna. And the number one, you have to be beautiful muna. Kailangan parang Ano ba sinasabi ko? Artist. Kimberly Chiu ka muna. Di ba sinasabi Ganun ang tinatanong nga dating. nila, artista ka ba? Siyempre ang sagot ko, hindi, maganda lang ako. Pero in the real sense of the word, beautiful or maganda lang ako. Pag ikaw lang nagsasabi, medyo mahirap. Parang kulang pa ba? Pero kung ikaw kaya. Hindi ko naman sinasabi na gusto kong maging part ng family. Pwede naman akong magkaroon ng As in, ganyan, papakiusapan ko na lang talaga si Kim Chiu. as in, hindi naman biological. Yung parang family, kasama sa family. Okay. Kasi yung mga stylist ni Kim, di ba, katulad ni Tony Galvez, di ba? Nirigaluhan ng Prada. Very Yung mga generous ganun, naman siya ever napaka-generous. since. Oo. Uy, Kim, kung nanonood ka, baka naman, kita mo yung effort namin, di ba? O kung And di ba? ako kasi, to be honest, kasi nga si Cam, parang close dun sa isang parang editor. So, na nakakasama namin. Kaya, every Christmas, meron talaga siyang paandar. Si Naku, Kim Chiu, buti kaya nga talagang- kayo. Yes, sa totoo lang. Buti pa si Kim Chiu kumpara sa ibang artista na pinopromote or chinichika natin. Si Kim Chiu, I'm sure, lahat yun na plano talaga ni... Of course, galing kay Kim Chiu, pero Yes, nakaplano oo. ni Ate Cam, ni Cam Chiu talaga. Cam Chu, baka naman. Ngayon, kung di ako magtatagumpay kay Kim or kay Cam, di ba? Meron man tayong Kim Paulancia. Ay, true! Oo, di ba? Ay, Yung kakulangan, yung Yes. kakulangan sa atin ni Kim na hindi naman niya alam na baka kailangan natin, di ba? At ni Cam, di ba sila na ang pupuno? Di ba, mga friendship? Yeah. Kasi ganun. Hindi, naalala ko kasi si Cam Chiu, nung mga unang namimit namin. Kasi syempre, ang in-expect namin laging a-attend, halimbawa, Christmas party ng Speed, ng mga editors, si Kim Chiu yung darating. Pero minsan, syempre,
hindi siya nakakapunta. Si Camcho ang pinapapunta niya. Mm. Eh, syempre si Camcho, nung una, titimbangin pa namin, paano kaya kasamaan si Camcho? Madaldal ba to? Or ano? Kasi tahimik lang siya eh. Very quiet at mahiyain. First impression ko kay Cam nung una, parang suplada. Parang talaga. road manager na hindi umaintindihan. No, ganun protective na parang, Pero parang di siya ganun. hindi, yung una nga impression ko sa kanya, dahil nga siyempre, kasi kung singkit si Kim, di ba talagang napakasingkit, iba yung ano ni Cam. Parang ang taray-taray, ang tapang-tapang, pero nakakachika at nakakasalubong or nakakangitian namin sa ABS-CBN sa mga events, hindi. Nakulukol ako din itong si Cam. It turned out, siya pa yung parang mahiyain din pala. Kaya pala minsan quiet lang siya. Kasi may ganun siyang moment. Katulad nga, di ba, nung in-interview namin siya, parang nanginginig pa yung boss. Oo, pero kapag ka naman chinig ka mo ng gamay na, yun, masarap. Tawa din ang tawa si Cam. Isa rin parang din kimchi yun. Kaya alam, medyo on the mahiyain side. Ang style ko sa kanya nung in-interview, kasi naramdaman ko yun, ginawakan ko yung kamay niya. Para at least habang in-interview mo, nakampante siya. Buti hindi sinabi ni Cam, bakit yan yung kamay mo? Ay, hindi. Alam mo yan. Makinis. Excuse me. Oh, defensive. Oo. Defensive. Wala naman ako sasabihin ganun sa'yo doon. Pwede mag-lotion. Saan ba ginagamit ang lotion sa paa? Ay! Talaga ba? Ayaw Pero na going back sa pagiging- pag-usapan. Tsaka si Art Inday oo. Badiday. Pero going back sa pagiging generous ni Kim, babalikan natin na talagang si Kim talaga, maaluan talaga sa pere, maaluan sa mga biyaya. Kaya naman, di ba, yung balik sa kanya nung mga blessings, 100 times more. 100 times fold, mga ganon. So, dapat yung mga artista, hoy! Ganon din kayo, huwag nyo solohin, ano? Nakakaloka kayo. Yung mga... Ay, naku, daming ganyang artista, yung yayaman, pero sinusolo lang. Oo, yung Baka iba, sabihin ng mga nanonood, eh, kasi naman hihingi kayo ng, hoy! ngayon na kami humihingi kasi talaga namang gipit Charot lang. Charot. Parang hindi sila niwalang gipit tayo. Kaya nga, Maganda lang po kami at saka maputi, makinis. Meron Meron mga... katotohanan, parang ako mataba lang, pero gutom talaga ako ngayon. Alam mo marami, di ba yung sa Yagit, di ba? Sino ba yun? Yung sa Yagit na karakter, di ba? Ano ba yun? Ba? Di ba merong matabado na bata? Sino yan? Si Tom ba yun? Oo, si Parang Tom mga Tom. ganon. Oh, well. Si Tom, di ba mataba pero palaging gutom? Hindi siya nakakain ng mga sa tama. Pero at least si Kim talaga, no, yung priority talaga niya, ang kanyang family. Talagang mga ganyang special occasion, hindi niya pinapalampas, di ba? Parang magbigay ka ng Rolex, Canix yun! Dahil, How much? sabi ko nga, ang mga Pinakamababa. 100,000. Mga meron ka makukuha, mga siguro mga almost 100. Pero, parang tingin ko nanonood kasi ako ng yung Mga vlogger na ganon. nagbebenta ng ganyan. Oo, karamihan talaga nakakaloka ang presyo. 100 pataas. Oo, pero 500 karamihan. Meron pa nga mga milyon. Yung isang, Talaga, nakita ko talaga. ano ka ba, yung ko yung bossy ko doon ko sabihin, kakilala ganun ka naman close talaga. ko, ang kanyang relo na puno-puno ng diamond, ang kanyang Rolex na maliit lang pambabae, wala nyo kung magkano. Magkano? 5 million. Ayun. So, yung kay Papa Chu, Ayokong magkamali ng... hindi, tsaka hindi ko makita kasi. Hindi ko makita Ini-screen eh. grab ko sana Kaya- para at least. Mga Di ba magaling ano ang mga pinipresyohan nila lahat. Mga di ano ba? yun, mga something like more than 100 to 200. Oo, tingin ko din. Kaya nga, sayang yung iWatch no. Hindi naman gagamitin yun yung Oo, ni baka Papa mas gusto ni Chu. Papa Chu yung iWatch lang. Hindi, mas gusto Hindi, niya baka yun pwede. para tignan niya yung health niya eh. Baka naman kapag kami mga importanteng okasyon ang isusuot. Oo. Pero, Kasi ang relo kasi, hindi siya bumababa ng value hanggat hindi siya nagkakaroon ng dent or ng ng scratches. Hindi bababa ang value ng mga yan. oo. Ako nakita ko talaga yung pag nagbebenta doon Ayun yung eh. vlogger, 800,000, Gusto ko na tulugin mo. 1.3. Ala- Sabi ko, grabe no. Paano ba tayo magkakaroon Tapos ng may Rolex? tawaran portion din sila. Pero yung tawaran nila, mga 50,000. Ano ba, sabihin, 850. Sasabihin nung 800 na lang. 800,000. Paano ba tayo magkakaroon ng Rolex, no? Well, in Ah, this lifetime, Padala nyo nga po kami ng 1,000 everyday hanggang sa baka sakali makalikom kami ng oo nga. makalikom 1,000. kami ng 120 pagdating ng 1,000 every day. Masyado nang malaki yun kung sa isang taon, 365. Pwede na yun isang Kabo. bonggang 365,000. Oh, O, di ka laki, tiga 100 dati mga Kim Paulanja. Ah. Ang supal ng pesa. Charot. Charot lang. Malay mo naman, di ba makatisod naman tayo. Pero very happy din si Papa Chu. No? Talagang kasi
before nung bago-bagong artista si Kim Chiu, syempre na i-share niya rin yung naging buhay nila, di ba? So, alam natin kung ano ba talaga ang nangyari sa buhay ng pamilya nila. But anyways, siguro isa sa laging iniiyakan talaga ni Kim ay yung nanay niya na hindi na inabot ng bonggang-bongga yung ganyan. Pero pawing-bawi sa Fadir. Oo. At naisip ko na yung makakatuluyan ni Kim, kung si Paolo man to iba, pero dapat si Paolo. At wala nang iba. Biglang Si Paolo naisip niya kung si Paolo Mator iba. Pero Hindi kasi, dapat si Paolo. in reality kasi, hindi naman natin masasabi yung future ng isang tao. Di ba may mga ganun, minsan nagkakahiwalay, tapos natetenga ng matagal, pero nagkakabalikan at nauwi sa kasalan. Parang si Sakwe, si Nas Aguas at saka si Mika de la Cruz. Sino si Zach? Si Sakwe kasi yun ang kanyang IG name, di ba? Okay. Di ba nagkahiwalay sila pagkatagal-tagal, tapos na nagkabalikan, dumiretso kaagad sa kasalan. Yes. Yung mga May ganon. nakaaway pa nga si di ba? Si Mika. Nagkaroon pa ng issue ka na Alexa, Correct. di ba? Yes. Sabi niya talaga yung sasagutin ka mamaya pag wala ng camera. Tapos, yung ang makakatuluyan ni Kim, dapat talaga tanggapin niya yung pagiging mapagmahal sa pamilya ni Kim at hindi siya mag-i-impose sa mga rules na dapat ganito ka lang, dapat ganito lang ibigay mo, dapat ganyan, dapat all-out support at dapat mapalapit siya ng bonggang-bongga sa kapatid, sa pamangkin, di ba, sa tatay, especially kahit sa mga kamag-anak. Parang katulad ni Gerald Anderson, na hinihintay na lang na natin na, di ba yung mga ganon? Pero hindi pa natin kasi nakikita yung mga ganon ganap kay Paolo at kay Kim. Baka naman kasi ayaw nilang i-share sa publiko. Pero tingin ko, very close. Oo, very close. Kasi nga, di ba, nakikam na nga, di ba, sinabi ni Sinabi Cam, naman niya. kung saan magiging masaya. At nakikita niyang masaya. Nakikita namin masaya si Kim ngayon. So, support. Tsaka nag-mature na rin naman na si Kim. Mature naman talaga na si Kim. Mas nag-mature siya nung nagkahiwalay sila ni Sian. Parang marami siyang realization. Okay. Siyempre, ang tagal-tagal. So, ngayon parang chill lang siya, di ba, ganon. Gumagano-gano lang yung balikan. Ganon. Ayan. Pero ikaw, kung ikaw naging kapatid ni Kim, Ay, hihingin ko lahat ng mga anong hihingin mo? Yan, mga ganyan, Rolex car, house and lot, condo unit, Ay mo na paasa. Ay mo na magpalay po ng leeg. Ganon. Yung mga sponsor ni Kim mga na hindi niya ma-avail, sponsor. ako na lang. Ako magpapabana talaga. Uy, Kim naman, pabanat naman ako. Kaya, mga ganyan. Ayoko naman sports. Ayoko naman sports car. Mga ganyan. Ayoko. Siguro mga alahas lang, mga ganyan. Pwede na rin siguro. O kaya gusto ko papag-aralin niya ako ng mag-ballet. Wow. Sa edad ko ito mag-ballet. Pero syempre, nananatiling panaginip lang. Panaginip lang. Correct. Binusog ng mamahaling regalo ni Kim Chiu at mga kapatid niya ang kanilang ama para sa Father's Day. Nakaposte sa Instagram ni Kim ang kanyang patribute sa ama. Mapapanood sa video na nirigaluhan ni Kim ng isang mamahaling relo ang kanilang tatay na isang Rolex. Bukod dito, dinala nila ang kanilang ama sa isang mamahaling resto para doon mag-celebrate ng event. Pinuno ng pagmamahal ni Kim ang message caption nito sa post para sa kanilang ama. Dahil dito, mas lalong humanga ang mga netizen kay Kim sa laki ng pagmamahal at pagiging mapagbigay nito sa kanyang buong pamilya, lalo na sa kanyang ama. Ipinamalas ni Kim Chiu ang kanyang wagas na pagmamahal sa kanilang ama nitong Father's Day sa pamamagitan ng isang espesyal at emotional na tribute. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng kapamilya aktres ang video kung saan makikita ang pagbibigay niya ng isang mamahaling Rolex na relo sa kanilang tatay kasama ang kanyang mga kapatid. Hindi lamang sa regalo ipinakita ang kanilang pagmamahal, kundi pati na rin sa pagdala sa ama sa isang mamahaling restaurant para sa isang espesyal na selebrasyon ng okasyon. Kalakip ng video ang isang madamdaming mensahe ni Kim para sa kanilang ama. Umani ng papuri mula sa netizen ang aktres sa kanyang pagiging mapagmahal at mapagbigay, lalo na sa kanyang pamilya. Pinuri rin si Kim sa kanyang pagpapahalaga sa kanilang ama sa kabila ng mga pagkukulang nito noong sila'y lumalaki. Ang balitang ito ay isang magandang paalala ng kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamahal at pasasalamat sa magulang, lalo na sa mga pagkakataong tulad ng Father's Day.
Nakakatuwang makita na kahit gaano ka-busy si Kim Chiu, hindi niya nakakalimutang iparamdam sa kanyang ama ang kanyang pagpapahalaga at pagmamahal. Ang pagbibigay ng mamahaling regalo gaya ng Rolex ay simbolo lamang, pero ang tunay na pagmamahal ay yung effort, presence at emotional na connection na ipinakita niya. Ipinakita rin ito kung gaano kahalaga para kay Kim ang pamilya at kung paano niya ginagamit ang kanyang tagumpay para ibalik ang kabutihan at suporta ng kanyang mga mahal sa buhay. Isa pa, ang pagiging totoo ng mensahe ni Kim na kinilala niyang hindi perpekto ang kanyang ama ay nagpapakita ng maturity at tunay na pagmamahal. Hindi kailangan ng perpektong relasyon para maipakita ang respeto at pasasalamat. Sa kabuuan, ito ay isang inspiration para sa marami na sa kabila ng mga pagsubok at pagkukulang sa pamilya, laging may lugar para sa pagmamahal, pagpapatawad at pagbibigay pugay.